Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga lihim na nakatago. Paano kung ang buhay na inaakala mong perpekto ay isang malaking kasinungalingan? At ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sugat na kayang iwan ng kamatayan? Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay ng pagbangon mula sa abo ng pagkakanulo. Ito ang kwento ni Aliana Hiraya. Ang tunog ng nabasag na porselana ang pumunit sa katahimikan ng malawak na mansyon ng mga Balderrama. Para kay Aliana Hiraya, hindi lang iyon tunog ng isang mamahaling pinggan na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Iyon ang tunog ng kanyang puso, basag, pira-piraso. Ang kaninang masarap na hapunan na buong puso niyang inihanda ay ngayon nakakalat sa malamig na marmol na sahig, kasama ng kanyang dignidad. Hindi ka ba talaga marunong umintindi, Aliana? Ang boses ng kanyang asawa, si Silas Valderrama, ay kasing lamig ng hangin sa gabing iyon. Sinabi ko na sa'yo, ayoko ng amoy ng truffle oil sa pagkain ko. Paulit-ulit na lang. Nanginginig ang mga labi ni Aliana. Pero, paborito mo ito dati, Silas. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Silas. Lumapit ito sa kanya. Ang tindig ay nanliliit. Ang mga matay puno ng pagkasuklam na hindi na nito sinusubukang itago pa. Dati iyon. Maraming nagbabago, Aliana. Baka panahon na para matutunan mo yan. Sinubukan ni Aliana na tumayo ng tuwid kahit pa ang mga tuhod niya ay nanghihina. Hindi lang naman ito tungkol sa pagkain, hindi ba? Ilang linggo ka nang ganito. Halos hindi ka na umuuwi. Kung umuwi ka man, parang hangin lang ako sa'yo. May problema ba tayo, Silas? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Ang kanyang pagsusumamo ay tila langis na ibinuhos sa apoy. Ang mukha ni Silas ay nag-aapoy sa galit. Problema? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Isang asawang walang silbi. Ang tanging alam lang ay gumastos ng pera ko. Hindi yan totoo. Sigaw niya pabalik. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag mo akong sigawan. Hinawakan ni Silas ang kanyang braso ng mahigpit. Napadaing si Aliana sa sakit. Sa pamamahay na ito, ako ang masusunod. Sa pagnanais na makawala, itinulak niya si Silas palayo. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat. Sa galit, mas malakas na tulak ang isinukli nito sa kanya. Nawalan ng balanse si Aliana. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng mesa bago siya bumagsak sa sahig. Isang malutong na tunog ang narinig niya mula sa kanyang binti, kasabay ng di maipaliwanag na sakit. Napasigaw siya, isang sigaw na puno ng sakit at pagtataka. Nakatayo lang si Silas, hinihingal, nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basura. Walang awa, walang pagsisisi. Habang nakahandusay sa sahig, umiiyak at hindi maigalaw ang kanyang binti. Isang ilaw ang umagaw sa kanyang pansin. Ang telepono ni Silas, nahulog mula sa bulsa nito, ay umilaw sa sahig, ilang pulgada lang mula sa kanya. May bagong mensahe. Sa gitna ng sakit, gumapang siya. Bawat galaw ay isang parusa, ngunit may kung anong nag-uudyok sa kanya na abutin ito. At nabasa niya, isang mensahe mula sa pangalang alam na alam niya, Lyra, ang kanyang matalik na kaibigan. Sana, ikaw na lang ang kasama ko ngayon, mahal. Hindi ang babaeng yon. Bilisan mo na dyan. Ang sakit sa kanyang binti ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang klase ng sakit na mas malalim, mas matindi. Isang sakit na dumurog sa bawat piraso ng kanyang pagkatao. Ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan. Narinig niya ang mga yabag ni Silas papalapit. Ngunit bago pa man ito makarating sa kanya, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Bumukas ito ng sapilitan. Ilang sandali lang, sunod-sunod na pumasok ang mga lalaking nakaitim na suit. Mabilis ang kanilang mga kilos, propesyonal. Walang salitang namagitan. Agad nilang pinigilan si Silas
na hindi man lang nakapalag. Napatulala si Aliana sa nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Dahan-dahan itong lumuhod. Ang mga matay nagpapakita ng pag-aalala. "Ginang Hiraya, ligtas na po kayo." Dahan-dahan siyang binuhat ng lalaki. Iniingatan ang kanyang basag na binti. Dinala siya palabas ng mansyon, palabas ng buhay na akala niya ay sa kanya. Ipinasok siya sa isang itim at marangyang sasakyan na naghihintay. Nang isara ang pinto, isang anino sa kabilang dulo ng upuan ang gumalaw. Isang lalaking may edad na, may mga guhit ng kapangyarihan sa mukha, at may mga matang pamilyar ngunit matagal na niyang hindi nakikita. Ang lalaki ay umayos ng upo at sa isang boses na malalim at puno ng awtoridad, ito ay nagsalita. "Hindi ka na kailangang matakot pa, anak. Umuwi na tayo." Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Ang salitang anak ay tumusok sa kanyang pagkatao na parang kidlat. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, kahit lumipas pa ang 20 taon, hindi niya malilimutan. Isang pangalan ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pangalang matagal nang ibinaon sa limot. Isang pangalang kinatatakutan ng lahat. Raja Lazaro, ang kanyang ama. Walang salitang namagitan sa kanila sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng makina habang mabilis nitong tinatahak ang madilim na kalsada palayo sa Puerto Kalayaan. Bawat liko, bawat metro ay naglalayo kay Aliana mula sa buhay na kanyang kinagisnan at naglalapit sa kanya sa isang katotohanang hindi niya kailanman pinaghandaan. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na unti-unting nagiging maliliit na tuldok. Ang sakit sa kanyang binti ay kumikirot, isang paalala sa pisikal na sugat na iniwan ni Silas. Ngunit mas matindi ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Isang sugat na hindi nakikita, iniwan ng pagkakanulo. At sa tabi niya, ang lalaking pinaniwalaan niyang patay na sa loob ng 20 taon. Si Raja Lazaro, ang kanyang ama. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bakal na tarangkahan na walang anumang palatandaan. Nagbukas ito ng kusa at walang ingay na para bang inaasahan na ang kanilang pagdating. Pumasok sila sa isang mahabang daan na napapaligiran ng matatayog na puno hanggang sa bumungad sa kanila ang isang modernong istruktura na gawa sa salamin at semento. Ito ay nakatayo sa tuktok ng isang burol. Matatanaw mula rito ang buong syudad. Hindi ito isang bahay, isa itong kuta. Inalalayan siyang bumaba at ipinasok sa loob. Sumalubong sa kanila ang mga tauhang nakayuko bilang tanda ng paggalang sa kanilang pinuno. Bawat isa ay kumikilos ng may disiplina at katahimikan. Napapalunok si Aliana. Ito ang mundo ng kanyang ama. Isang mundo ng kapangyarihan at panganib. Dinala siya sa isang malawak na opisina. Ang isang pader ay gawa sa salamin, nagpapakita ng kumikinang na tanawin ng Puerto Kalayaan sa ibaba. Ang ibang pader ay puno ng mga monitor, nagpapakita ng iba't ibang lokasyon sa syudad. Umupo si Raja sa kanyang silyang gawa sa katad. "Alam kong marami kang tanong, Aliana." Tumayo si Aliana. Itinutukod ang sarili sa isang mesa. Pilit na nilalabanan ang sakit ng kanyang binti at ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tinanong, "Itay, sabi nila, na aksidente ka, namatay ka. 20 taon, 20 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. Iyon ang kailangan kong gawin para maprotektahan ka." Mahinahong sagot ni Raja, ngunit may bigat sa bawat salita. "Ang mga kaaway ko noon ay malalakas. Kung nalaman nilang buhay ka, gagamitin ka nila laban sa akin. Ang pagkamatay ko ang tanging paraan para mabigyan ka ng normal na buhay." "Normal na buhay?" Mapaklang tumawa si Aliana. "Ipinamigay niyo ako sa mga kamag-anak na hindi ko naman kilala.
At ang normal na buhay na sinasabi niyo, nagtapos ito sa gabing ito. Nakita mo ba ang ginawa niya sa akin? Ang asawa ko, ang kaibigan ko. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tumayo si Raja at dahan-dahang lumapit. Alam ko, at wala kang ideya, kung gaano ko kagustong durugin ang lalaking yon sa mga kamay ko. Pero kailangan mong maintindihan, Aliana, ang pamilya Valderrama, hindi sila ordinaryong negosyante. Sila ang dahilan kung bakit kinailangan kong magtago. Natigilan si Aliana. Anong ibig mong sabihin? Ang ama ni Silas, si Don Augusto Valderrama, isa siya sa mga taong nagtangka sa buhay ko noon. Ang pagpapakasal mo kay Silas ay hindi nagkataon lamang. Matagal na nila itong plano. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang buong buhay niya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kasal, lahat ay bahagi ng isang mas malaking laro. Isa kang kriminal, mahinang sabi ni Aliana, halos isang bulong. Hindi ito itinanggi ni Raja. Ginawa ko ang mga bagay na hindi ko maipagmamalaki, ngunit lahat ng yon ay para sa pamilya natin, para sa'yo at sa iyong ina. Dinala siya sa isang marangyang silid para makapagpahinga. Isang doktor ang tumingin sa kanyang binti at nilagyan ito ng cast. Nang maiwan siyang mag-isa, doon bumuhos ang lahat. Ang galit, ang sakit, ang pagkalito. Nakita niya ang isang wedding picture sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama. Siya at si Silas, masayang magkayakap noong araw ng kanilang kasal. Isang larawan ng perpektong kasinungalingan. Sa isang iglap, ang lahat ng kalungkutan ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Silas at ang mukha ng babaeng nasa likod niya, si Lyra, ang kanyang maid of honor, ang ahas na tinuring niyang kapatid. Buong lakas niyang ibinato ang picture frame sa pader. Nabasag ang salamin nito sa libu-libong piraso, katulad ng kanyang puso, katulad ng kanyang buhay. Ngunit habang tinititigan niya ang mga piraso ng bubog sa sahig, isang bagong damdamin ang umusbong mula sa mga guho. Hindi na ito kalungkutan, hindi na ito panghihinayang, determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, kahit pa napakasakit ng kanyang bagli. Lumabas siya ng silid at bumalik sa opisina ng kanyang ama. Nakatalikod si Raja, nakatingin sa syudad sa ibaba. Hindi ito lumingon nang marinig siyang pumasok. Nagbago na ang isip ko, sabi ni Aliana. Ang boses niya ay matigas at walang bahid ng anumang emosyon. Humarap si Raja sa kanya. Nakita nito ang pagbabago sa mga mata ng kanyang anak. Ang dating maamong tupa ay wala na. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang liyong na sugatan at handang pumatay. Lumapit si Aliana, hindi na inaalintana ang sakit. Tumayo siya sa harap ng kanyang ama, mata sa mata. Gusto kong bawiin ang lahat. Turuan niyo ako kung paano sirain ang isang imperyo. Itay. Kinabukasan, hindi na hinanap ni Aliana ang mga luha. Ang mga ito'y natuyo na. Pinalitan ng isang malamig na apoy na nagliliyab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang unang liwanag ng araw ay hindi na simbolo ng panibagong pag-asa para sa isang masayang pamilya, kundi ang simula ng isang mahabang digmaan. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok ng bakal at apoy. Ang kanyang paggaling ay naging sentro ng kanyang bagong buhay. Ang bawat masakit na sesyon ng physical therapy para sa kanyang binti ay hindi niya ininda. Sa halip, ginawa niya itong paalala. Paalala sa kahinaan na hindi na niya dapat pangbalikan. Ngunit ang pagbabago ay higit pa sa pisikal. Ang bantayogan ng agila ay naging kanyang paaralan. Ang mga tauhan ng kanyang ama, mga lalaking dati tinitingnan lamang niya bilang anino, ay naging kanyang mga guro. Si Dante, isang lalaking hindi ngumingiti at may mga matang nakakabasa ng kaluluwa, ang nagturo sa kanya ng sining ng pagtatanggol sa sarili. Mula sa tamang pagtayo
Hanggang sa kung paano gamitin ang bigat ng kalaban-laban dito, bawat aral ay isinapuso ni Aliana. Ang kanyang mga gabi ay hindi na ginugugol sa paghihintay sa isang asawang hindi naman umuuwi. Pinalitan ito ng mga bundok ng dokumento, ang mga financial statements, corporate holdings, at mga legal loopholes ng Valderrama Holdings International, mga bagay na dati kinainipan niya, ay naging kanyang mga armas. Sa tulong ni Marco, ang pinagkakatiwalaang financial analyst ni Raja, natutunan niyang basahin ang mga numero hindi bilang mga numero, kundi bilang mga kwento ng kasakiman at pandaraya. Isang hapon, tumayo siya sa harap ng malawak niyang walk-in closet na ipinadala ni Raja mula sa dati niyang buhay. Ang mga damit ay nakasabit pa rin doon, mga malalambot na bestida, mga kulay pastel, mga disenyo na sumisigaw ng pangalan. Aliana Valderrama, ang asawang sunod-sunuran, ang babaeng walang sariling pag-iisip, walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang malaking gunting. Isa-isa niyang ginupit ang mahaba niyang buhok. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila isang tanikala na napuputol, isang tanikala sa nakaraan. Nang matapos, isang bagong babae ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Isang babaeng may buhok na hanggang balikat, may mga matang matalas, at may determinasyong hindi matitinag. Sunod niyang kinuha ang mga damit. Inilagay niya ang lahat sa isang malaking kahon. "Ipamigay ninyo yan," utos niya sa isang katulong. Ang boses niya'y matatag. Kinabukasan, dumating ang isang personal stylist. Pinalitan ang mga luma niyang damit ng mga power suit, mga blusang may matutulis na kwelyo, at mga sapatos na may matatag na takong. Ang kulay rosas at puti ay napalitan ng itim, navy blue, at dugo pula. "Handa na ako," sabi niya sa kanyang ama isang araw, habang nakasuot ng isang itim na pantsuit na bumagay sa bago niyang anyo. Nasa war room sila. Pinakita sa kanya ni Marco ang isang bagong deal na isinasara ni Silas. Isang malaking land acquisition para sa isang 5-star resort sa Palawan, kasama ang mga dayuhang investor. May isang butas, sabi ni Marco. Itinuturo ang isang maliit na detalye sa mapa. Ang isang bahagi ng lupa ay protektadong teritoryo ng mga katutubo, isang bagay na pilit na itinatago ng mga Valderrama sa mga investor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Aliana. "Ibigay mo sa akin ang lahat ng detalye at ihanda mo ang isang anonymous tip para sa Environmental Protection Agency at sa pinakamalaking media outlets sa bansa." Ang kanyang utos ay malinaw at direkta. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Raja, bakas sa kanilang mga mukha, ang pagkamangha na napalitan ng respeto. Ito na ang anak ng kanilang pinuno. Ang dugo ni Raja Lazaro ay tunay na nananalaytay sa kanya. Makalipas ang 2 araw, sumabog ang balita. Ang Valderrama Holdings ay inakusahan ng land grabbing at paglabag sa environmental laws. Nag-pull out ang mga dayuhang investor. Ang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Sa opisina ni Silas Valderrama, nagliparan ang mga papel. Sino? Sino ang nagkalat nito?" Sigaw niya sa kanyang mga tauhan, ang muka'y namumula sa galit. Walang makasagot, walang nakakaalam. Ang impormasyon ay lumabas na parang multo. Nang gabing iyon, habang mag-isang sinusubukang ayusin ang gusot, isang mensahero ang nag-abot sa kanya ng isang maliit at eleganteng kahon. Walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, nakapatong sa isang pulang velvet na unan, ay isang bagay lang. Isang puting pyesa ng chess na gawa sa garing. Ang reyna. Walang sulat. Walang mensahe. Biglang nakaramdam si Silas ng malamig na kaba na gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito ordinaryong pagkabigo sa negosyo. May naglalaro sa kanya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya alam
kung sino ang kanyang kalaban. Ang pagbagsak ng Palawan Deal ay simula pa lamang. Isang maliit na tagumpay na nagpatikim kay Aliana ng dugo, ngunit alam niyang hindi ito sapat. Para sirain ang isang imperyo na itinayo sa loob ng maraming dekada, kailangan niya ng isang bagay na mas matibay kaysa sa pagkawala ng pera. Kailangan niya ng katibayan na yayanig sa mismong pundasyon ng pangalang Valderrama. Ang susunod na hakbang ay mas delikado, ang pagpasok sa lungga ng kalaban. Ang pangalan niya ay Elena, paliwanag ni Dante, habang ipinapakita kay Aliana ang litrato ng isang babaeng nasa edad 40. May simpleng itsura at mga matang hindi mo mapapansin sa karamihan. Isa siya sa mga pinakamagaling natin. Mag-a-apply siya bilang bagong kasambahay sa mansyon. Ang kanyang kwento, galing probinsya, nangangailangan ng trabaho, malinis ang record, walang makakahalata. Tumango si Aliana, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa blueprint ng mansyon na nakalatag sa mesa. Ang bawat sulok, bawat kwarto ay kabisado niya. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ito hindi bilang isang tahanan, kundi bilang isang battlefield. Ang target ay ang opisina ni Silas, sabi ni Aliana. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Doon niya itinatago ang lahat, mga papeles, mga hard drive, lahat ng kailangan natin. Makalipas ang ilang araw, matagumpay na nakapasok si Elena sa mansyon. Nagsimula ang isang maingat at mapanganib na laro ng pagmamanman. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, nagsasagawa si Aliana ng isang video call kay Elena gamit ang isang secure na linya. Sa screen ng kanyang tablet, muling nakita ni Aliana ang pamilyar na pasilyo ng kanyang dating tahanan. Ngunit ngayon, ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang bawat tunog ay isang banta. Sige na, Elena. Wala nang tao. Bulong ni Aliana sa kanyang comms device. Pumunta ka sa opisina. Nanginginig ang kamay ni Elena habang dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng opisina ni Silas. Bumukas ito. Sa ilalim ng dilim, ginabayan ni Aliana ang bawat galaw niya. Sa likod ng mga libro, may isang hidden safe doon. Gabay ni Aliana. Sinunod ni Elena, ngunit ang safe ay nangangailangan ng biometrics. Imposibleng mabuksan. Plan B, sabi ni Aliana. Hindi nagpapahalata ng pagkadismaya. Tingnan mo ang mga drawer sa ilalim ng kanyang mesa. Isa-isang binuksan ni Elena ang mga drawer. Puro mga ordinaryong dokumento. Nang bubuksan na niya ang huling drawer, nakita niyang nakalock ito. Gamit ang isang maliit na gamit na ibinigay ni Dante, nagawa niya itong buksan. Sa loob, wala itong lamang mga papel. Isang lumang music player at isang rolyo ng music sheet ang nandoon. Ano yan? Tanong ni Aliana. Itinapat ni Elena ang kamera ng telepono sa rolyo ng papel. Habang dahan-dahan itong binubuklat ni Elena, unti-unting lumitaw ang mga nota. At sa itaas, ang pamagat na nakasulat sa eleganteng sulat kamay. Huling oyayi ng mga tala. Napahinto sa paghinga si Aliana. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kantang iyon. Bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang ina, si Amara Hiraya. Nakaupo ito sa harap ng isang itim na piano. Ang kanyang mga daliri ay magaan na sumasayaw sa mga teklado. Ang himig na yon ang laging tumutugtog sa kanilang bahay noon. Isang himig ng pagmamahal at kapayapaan. Isang himig na nawala kasama ng pagkawala ng kanyang ina. Aliana? Ma'am? Tanong ni Elena sa kabilang linya. Kunan mo ng litrato, bawat pahina, at ibalik mo ng maingat. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Utos ni Aliana. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Kinagabihan, mag-isa si Aliana sa music room ng Bantayog ng Agila. Sa harap niya ay isang grand piano. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga daliri sa mga teklado at sinubukan niyang tugtugin ang himig mula sa kanyang memorya.
Ang bawat nota ay isang patak ng luha, isang alaala. Bakit itatago ni Silas ang isang bagay na pag-aari ng kanyang ina? Kinabukasan tumawag si Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Galit na galit po siya, Ma'am Aliana. Bulong ni Elena sa kabilang linya. Napansin niya sigurong may gumalaw sa drawer niya. Hindi ko alam kung paano. Sinigawan niya po ang lahat ng katulong. Sabi niya, walang sino man ang gagalaw nito. Naiintindihan mo? Napatigil si Aliana. Ang reaksyon ni Silas ay hindi reaksyon ng isang taong nagtatago lang ng isang lumang alaala. Iyon ay reaksyon ng isang taong natatakot. Takot na may matuklasan. Tinitigan ni Aliana ang mga litrato ng music sheet sa kanyang computer. Hindi ito isang simpleng kanta. Hindi ito isang simpleng alaala. Ito ay isang susi. At ang nakakandado sa likod nito ay isang lihim na handa siyang patayin para maprotektahan. Ang pagkatuklas sa music sheet ay nagbukas ng bagong pinto sa digmaan ni Aliana. Hindi na ito simpleng paghihiganti sa isang taksil na asawa. Ito'y naging isang paghahanap ng kasagutan sa mga tanong na matagal nang ibinaon ng panahon. Ngunit bago niya malutas ang misteryo ng nakaraan, kailangan muna niyang sirain ang kasalukuyan ng kanyang mga kaaway. Panahon na para ipakita niya ang kanyang sarili. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang imbitasyon na nakaukit sa mamahaling papel. Ang taunang Masquerade Charity Ball na inorganisa ng mga Valderrama, ang pinakamalaking social event ng taon sa Puerto Kalayaan. Sa bantayog ng Agila, tinitigan ni Raja ang imbitasyon na hawak ng kanyang anak. Sigurado ka ba rito, Aliana? Pagpasok mo sa lugar na yan, para ka na ring pumasok sa hawla ng mga leon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aliana habang isinusukat ang isang itim na maskara na may palamuting diamante. Hindi ako natatakot sa mga leon, Itay. Ang dapat nilang katakutan ay ako. Gabi ng party. Ang ballroom ay puno ng mga nagkikislapang ilaw, mararangyang kasuotan at mga pekeng ngiti. Si Silas Valderrama, sa kabila ng problemang idinulot ng Palawan Deal, ay nagpapakita ng isang matatag na imahe sa publiko. Sa tabi niya, nakakapit na parang linta, ay si Lyra Solano. Suot ang isang puting bestida na sumisigaw ng inosensya. Isang malaking kabalintunaan sa kanyang tunay na pagkatao. Biglang huminto ang bulungan sa bulwagan. Lahat ng mga mata ay napako sa hagdanan. Dahan-dahang bumababa si Aliana Hiraya. Ang kanyang suot ay isang mahabang bestida na kulay dugo pula na yumayakap sa kanyang perpektong hubog. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang dalawang nagbabagang uling, puno ng panganib at pangako. Sa tabi niya, isang makisig na lalaki na ipinakilala bilang si Mr. Damian Cruz, isang investor mula Singapore. Sa katotohanan, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Raja. Ang pagdating niya ay isang bomba na sumabog sa gitna ng kasiyahan, gulat, pagkabilib, tsismis. Nakita ni Silas at Lyra ang multo ng nakaraan na muling nabuhay sa kanilang harapan, ngunit sa isang anyo na mas maganda, mas mapanganib. Aliana? Hindi makapaniwalang bulong ni Silas. Ngumiti si Aliana habang papalapit sa kanila. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Silas, Lyra, kamusta na kayo? Mukhang masayang-masaya kayo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na nakatago sa bawat salita. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Lyra. Bakit? Hindi ba ako imbitado sa sarili kong party? Sagot ni Aliana. Ipinaaalala sa lahat na legal pa rin siyang asawa ni Silas. At Lyra, ang ganda ng kwintas mo. Bagay na bagay sa'yo.
Si Silas talaga, napakagaling pumili ng magagandang bagay at magagandang babae. Bawat papuri ay isang sampal. Bawat ngiti ay isang banta. Ginugol ni Aliana ang gabi sa pagsasayaw at pakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao. Ipinapakita sa lahat na hindi siya isang talunang babae. Sa halip, isa siyang reyna na bumalik para bawiin ang kanyang trono. Habang nagsasayaw sila ni Silas, isang sayaw na sa pilitan para mapanatili ang kanilang imahe, bumulong si Aliana. Ingatan mo ang mga taong pinagkakatiwalaan mo, Silas. Minsan, ang ahas na papatay sa'yo ay ang ahas na katabi mo sa pagtulog. Pagkatapos noon, nilapitan niya si Lyra na mag-isa sa may bar. Alam mo, Lyra, nakita ko si Silas na may kausap na ibang babae kanina. Isang modelong mas bata sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin. Tayong mga babae, dapat magtulungan, di ba? Isang binhi ng pagdududa ang itinanim niya sa isipan ng dalawa. Bago umalis, sinadya ni Aliana na mabangga ng bahagya si Silas. Sa mabilis na pagkakataong yon, nahulog niya ang isang mamahaling cufflink. Isang cufflink na hindi pag-aari ni Silas. Sa bulsa ng Amerikana nito, sa sasakyan pauwi nagsimula ang lason na kumalat. Sino ang babaeng yon, Silas? Tanong ni Lyra. Ang boses ay puno ng selos. Wala. Isang kliyente lang. Inis na sagot ni Silas. Ang isip niya'y gulong-gulo pa rin sa pagbabalik ni Aliana. Talaga? Kasi may narinig akong iba. Habang nagtatalo sila, sinubukang ayusin ni Lyra ang gusot na Amerikana ni Silas at nakapa niya ang isang matigas na bagay sa bulsa nito. Inilabas niya ito. Isang eleganteng cufflink na may inisyal na DC. Damian Cruz. Ngunit hindi ito alam ni Lyra. Ang alam lang niya, hindi ito kay Silas. Ano ito? Sigaw ni Lyra, ipinakita ang cufflink sa mukha ni Silas. Kaya pala, may iba ka pang babae. Hindi ka pa nakontento sa aming dalawa ni Aliana. Ang tiwala sa pagitan ng dalawang taksil ay nagsimula nang magkalamat. Ang kanilang alyansa na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay unti-unti nang guguho. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang sasakyan, pinanood ni Aliana ang nagtatalong magkasintahan sa loob ng kanilang kotse. Isang malamig at kontentong ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang bitak sa pader ng Valderrama ay nalikha na. Ang mga araw ay lumipas pagkatapos ng charity ball. Ang laso ng pagdududa na itinanim ni Aliana ay mabagal, ngunit tiyak na kumakalat sa pagitan ni Silas at Lyra. Ang kanilang mga pagtatalo ay naging mas madalas. Ang kanilang mga akusasyon ay naging mas mapait. Ngunit habang nagkakagulo sila, si Aliana naman ay nakatuon sa isang mas malalim na misteryo. Malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, si Amara. At tulad ng sa nakalipas na 20 taon, isang umaga, isang delivery truck ang naghatid ng isang magandang paso ng puting orkidya sa tarangkahan ng bantayog ng agila. Walang card, walang pangalan. Dati, tinatanggap niya lang ito bilang isang regalo mula sa isang hindi kilalang kamag-anak. Ngunit ngayon, alam na niyang walang bagay na nagkakataon lamang. Dante, tawag ni Aliana. Alamin mo kung saan galing ang mga bulaklak na ito, bawat taon. Gusto kong malaman kung sino ang nagpapadala. Ang utos niya ay mabilis na nasunod. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Dante na may dalang impormasyon. Galing po sa isang maliit na flower shop sa lumang distrito ng syudad, Ginang Aliana. Ang order ay ginawa 20 taon na ang nakalipas. Bayad na para sa 20 taon na delivery, tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Ginang Amara. Sino ang nag-order? Tanong ni Aliana. Ang puso niya'y kumakabog. Ang sabi po ng may-ari, isang lalaki raw na hindi na niya matandaan ang mukha. Ang tanging iniwan lang daw na pangalan sa resibo ay Agila. Agila, ang simbolo ng kanyang ama.
Dala ang impormasyon, hinarap ni Aliana si Raja sa opisina nito. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa harap ng bintanang salamin, nakatanaw sa malayo. Sa tabi nito, sa isang maliit na mesa, ay isang solong litrato. Ang litrato ni Amara Hiraya, ang kanyang yumaong asawa. Kayo po ang nagpapadala ng mga bulaklak, sabi ni Aliana. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Hindi lumingon si Raja. Ngunit nakita ni Aliana ang bahagyang paggalaw ng mga balikat nito. Paborito niya ang mga puting orkidya. Mahinang sagot nito. Iyon ang tanging paraan na alam ko para maalala siya, para mabantayan ka mula sa malayo. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa sandaling iyon, nakita ni Aliana hindi ang isang kinatatakutang crime lord, kundi ang isang lalaking nawalan ng asawa, isang amang nangulila. Isang bihirang sandali ng kahinaan at pagmamahal. Ang emosyonal na sandaling iyon ay biglang pinutol ng pagpasok ni Marco, ang financial analyst. Boss, Aliana, may nakita ako. Mabilis na lumapit ang dalawa sa computer. Ipinakita ni Marco ang isang serye ng mga transaksyon mula 20 taon na ang nakalipas. Habang sinusuri ko ang mga lumang bank records ng Valderrama Holdings, alinsunod sa utos mo, Aliana, nakita ko ito. Isang malaking money transfer. Milyon-milyong dolyar. Anong meron dyan? Tanong ni Raja. Ang petsa, sagot ni Marco, habang hini-highlight ang isang linya sa screen. Nangyari ito sa mismong araw ng pagkamatay ni Ginang Amara. Napatitig si Aliana sa screen. Ang pera ay inilipat mula sa isang offshore account ng Valderrama Holdings patungo sa isang kumpanyang pag-aari ng pamilya Solano, ang pamilya ni Lyra. Pagkatapos, ang kumpanya ng Solano ay naglipat ng isang malaking ari-arian, isang malawak na lupain, sa pangalan ng isang dummy corporation na kontrolado ni Raja Lazaro noon. Teka, sabi ni Raja, kumunot ang noo. Wala akong natatanda ang transaksyon na ganito. Mukhang ito ay isang land deal, pero tingnan ninyo ito, sabi ni Marco, nag-zoom in sa isang dokumento. Ang pirma sa deed of sale. Sinasabing pirma ninyo ito, boss. Pero pinadaan ko ito sa ating forgery expert. Isang ulat ang lumabas sa screen, nakasulat sa pula at malalaking letra. Signature forged. High probability. Para silang pinagsakluban ng langit at lupa. Pinagsama-sama ni Aliana ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang music sheet. Ang galit ni Silas. Ang pekeng transaksyon sa araw ng pagkamatay ng kanyang ina, ang pagsasabuatan ng mga Valderrama at Solano. Isang nakakakilabot na teorya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng business deal, bulong ni Aliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa napipintong katotohanan. Isa itong bayad, bayad para sa isang bagay, o bayad para sa katahimikan ng isang tao. Tumingin siya kay Raja. Itay, ano ang huling pinag-usapan ninyo ni Inay bago siya mawala? Napaisip ng malalim si Raja. Pilit na hinuhukay ang isang masakit na alaala. Ang sabi niya, may natuklasan siyang anomalya sa mga papeles ng kumpanya natin. May kinalaman daw sa isang malaking land deal na inaalok sa atin ni Don Augusto Valderrama. Sinabi niyang may mali. May dayaang nangyayari. Sinabihan ko siyang huwag nang makialam, na ako na ang bahala. Ngunit matigas ang ulo ng iyong ina. Sinabi niyang pupuntahan niya si Don Augusto para kausapin ito. Napatakip ng bibig si Aliana. Ang lahat ay nagkonekta na. Ang kanyang ina ay nakatuklas ng panloloko. Hinarap niya si Don Augusto at hindi na siya nakauwi. Ang pirma ni Raja ay pineke para palabasin na legal ang transaksyon at ang pera ay ginamit para bayaran ang mga Solano para sa kanilang kooperasyon o katahimikan. Ang pagkamatay niya, sabi ni Aliana, ang bawat salita ay tila isang kutsilyo
na tumatarak sa kanyang puso. Hindi iyon aksidente. Ang huling piyesa ng puzzle ay nahulog sa lugar at sa ilalim nito, hindi lang kasakiman at pandaraya ang nakita niya, kundi pagpatay. Ang tunay na nag-uugnay sa mga Valderrama at sa mga Solano ay hindi lang negosyo. Ito ay isang lihim na basbasado ng dugo. Ang dugo ng kanyang ina. Ang katotohanan ay isang laso na gumapang sa ugat ng bantayog ng agila. Ginawang yelo ang kalungkutan at hinubog itong isang matalim na sibat ng paghihiganti. Para kay Raja, ito ay ang muling pagbubukas ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Para kay Aliana, ito ang huling patak ng langis na nagpaalab sa apoy, na matagal nang nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa nasirang kasal, hindi na ito tungkol sa pagkakanulo. Ito ay para sa kanyang ina. Ito ay para sa hustisya. Hawak na nila ang lahat. Ang mga financial records na nagpapatunay ng pandaraya, ang testimonya ng forgery expert, ang mga bank trail na nag-uugnay sa mga Valderrama at Solano sa araw ng krimen. Kulang na lang sila ng isang bagay, isang pag-amin, isang patibong para tuluyang isara ang kaso. At ang perpektong entablado para sa kanilang huling pagtatanghal ay nalalapit na. Ang Golden Legacy Gala, ang pagdiriwang para sa ika-50th anibersaryo ng Valderrama Holdings International. Isang gabi kung saan ang lahat ng makapangyarihan sa Puerto Kalayaan ay magtitipon para parangalan ang isang pamilyang itinayo ang kanilang imperyo sa ibabaw ng mga buto. Sa war room, ang tensyon ay halos nahihipo. Ang isang malaking puting pader ay puno ng mga litrato, mga diagram at mga timeline. Ito ang itsura ng isang digmaang meticulously pinlano. Si Don Augusto ang utak ng lahat. Siya ang kailangan nating mapaamin, sabi ni Aliana. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Si Silas at Lyra ay mga ahas, pero si Don Augusto ang pinakakamandag sa kanilang lahat. Paano natin gagawin yan? Ang taong yan ay hindi basta-basta magsasalita, sabi ni Raja. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Gagamitin natin ang kanilang kahinaan, sagot ni Aliana. Tumingin siya sa litrato ni Silas, ang kayabangan. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Gagamitin nila ang galanite para isagawa ang huling pag-atake. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, isang koponan na pinamumunuan ni Dante ang lihim na papasok sa opisina ni Don Augusto para magtanim ng mga hidden camera at microphone. Samantala, gagawin ni Aliana ang kanyang bahagi sa ibaba. Gabi ng gala. Ang venue ay mas marangya kaysa dati. Isang desperadong pagtatangka ng mga Valderrama na ipakita sa mundo na matatag pa rin sila sa kabila ng mga kamakailang kontrobersiya. Dumating si Aliana. Kung sa masquerade ball ay pula ang kanyang suot, ngayong gabi, siya ay nakasuot ng isang itim na bestida. Kumikinang ito na parang kalangitan sa gabi na walang bituin, walang maskara, walang itinatago. Ang kanyang mukha ay isang perpektong obra ng kagandahan at malamig na determinasyon. Naglakad siya papasok na tila pag-aari niya ang lugar. Bawat mata ay nasa kanya. Ang mga bulungan ay sumunod sa bawat hakbang niya. Nakita niya si Silas at Don Augusto na tumatanggap ng mga bisita. Mga ngiti nila'y pilit. Si Lyra ay nasa isang sulok, mukhang balisa. Ang relasyon nila ni Silas ay halatang nasa bingit na ng pagguho. Isang magandang gabi para sa isang pagdiriwang, bati ni Aliana nang lapitan niya ang mag-ama. Aliana, sabi ni Don Augusto, ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga matang tuso. Isang sorpresa ang makita ka rito. Hindi ko naman papalampasin ang gabi ng pamilya ko, hindi ba? Sagot ni Aliana, may diin sa salitang pamilya. Lalo na't napakaganda ng legacy na inyong ipinagdiriwang.
Habang nagpapatuloy ang gabi, sinimulan na ni Aliana ang kanyang laro. Kinakausap niya ang mga business partners, mga politiko. Hindi niya sila sinisiraan, bagkus ay nagtatanim siya ng mga tanong. Hindi ba't kahanga-hanga kung paano nila nakuha ang malaking lupain sa timog 20 taon na ang nakalipas? Isang napakagandang investment, hindi ba? Nang dumating ang oras para sa talumpati ni Don Augusto, perpekto na ang lahat. Nakatanim na ang mga kamera. Naka-standby na sa labas ang mga awtoridad. Naghihintay ng hudyat ni Raja na nanonood mula sa control center sa bantayog ng agila. Bago umakyat sa entablado si Don Augusto, hinarang siya ni Aliana. Hinawakan niya ang isang maliit na bagay sa kanyang kamay, isang pamilyar na bagay na ipinakuha niya mula sa mga gamit ng kanyang ina, isang silver na music box. Naalala ko lang po, sabi ni Aliana, ang kanyang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Ibinigay ito ng aking ina sa akin. Ang sabi niya, galing daw po sa inyo, bilang regalo, ang paborito niyang kanta. Binuksan ni Aliana ang music box. Tumugtog ang isang pamilyar na himig, ang himig ng huling oyay ng mga tala. Ang mukha ni Don Augusto ay biglang namutla. Sabi niya, tinugtog daw niya ito para sa inyo nung huli silang mag-usap. Patuloy ni Aliana, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa matandang lalaki. Bago siya naaksidente, naglakad palayo si Aliana. Iniwan si Don Augusto na tulala at nanginginig. Ang alaala ay isang matagumpay na patibong. Umakyat si Don Augusto sa entablado. Sa harap niya, nakangiti ang kanyang anak na si Silas. Sa audience, nakatingin si Aliana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Mula sa kanyang earpiece, narinig ni Aliana ang boses ni Dante. Nasa posisyon na kami. At ang boses ng kanyang ama. Magsimula ka na, anak. Humigpit ang hawak ni Aliana sa kanyang purse. Sa loob nito, isang maliit na remote control na magsisimula. Sa pagbagsak ng lahat, sa entablado, nagsimulang magsalita si Silas at Don Augusto. Nagpapasalamat sa mga dumalo. Ipinagmamalaki ang 50 taon ng kanilang malinis na pamana. Nakita ni Silas si Aliana sa audience. Ang kanyang nangiti ay biglang nanigas. Ngumiti pabalik si Aliana. Isang ngiting malamig, isang ngiting nangangako ng isang bagyong paparating. Isang ngiting nagsasabing, tapos na ang laro. At ang Valderrama Holdings ay mananatiling isang haligi ng integridad at kaunlaran sa darating pang 50 taon. Buong pagmamalaking pagtatapos ni Don Augusto Valderrama sa kanyang talumpati. Ang bulwagan ay napuno ng masigabong palakpakan, ngunit bago pa man siya makababa ng entablado, isang boses ang pumunit sa masayang kapaligiran. Isang napakagandang talumpati, Don Augusto, puno ng magagandang kasinungalingan. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Dahan-dahang naglakad si Aliana Hiraya papunta sa entablado. Ang bawat hakbang niya'y may bigat at awtoridad. Umakyat siya sa hagdan. Ang kanyang itim na bestida ay tila anino ng kamatayan na gumagapang palapit sa pamilya Valderrama. Aliana, anong kalokohan ito? Bumaba ka riyan. Sigaw ni Silas, sinusubukang harangan ang kanyang daan. Ngunit isang malamig na titig lang mula kay Aliana ang nagpatigil sa kanya. Huwag mo akong hahawakan, Silas. Tapos na ang pagpapanggap. Humarap si Aliana sa mga audience na naguguluhan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Aliana Hiraya Valderrama. At ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang tunay na legacy ng pamilyang ito. Sa isang pindot sa remote control sa kanyang kamay, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Valderrama ay biglang nag-iba. Ang unang lumabas ay mga dokumento, mga bank statement mula sa mga lihim na offshore accounts, mga pekeng kontrata, mga ebidensya ng malawakang corporate fraud at money laundering na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso.
Ang mga mukha ng mga negosyante at politiko sa audience ay namutla. Iyan, sabi ni Aliana. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang perang ninakaw nila mula sa gobyerno, mula sa mga kasosyo, at mula sa taumbayan. Sunod na lumabas ang isang audio recording. Ang boses ni Silas at Lyra nag-uusap tungkol sa kanilang relasyon at kung paano nila niloloko si Aliana. Ang kahihiyan sa mukha ni Lyra ay hindi maipinta, habang ang kanilang maruming lihim ay isinisiwalat sa lahat. At iyan, patuloy ni Aliana, ang katapatan. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang huling bahagi ang pinakamabigat. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat, sabi ni Aliana, ang kanyang boses ay biglang naging puno ng pait at sakit. Ay ang legacy na binuo nila gamit ang dugo. Isang lumang video ang lumabas sa screen, isang security footage mula sa isang gusali, 20 taon na ang nakalipas. Nakita nila si Amara Hiraya na galit na lumabas mula sa isang kotse. Sumunod na bumaba si Don Augusto Valderrama at ang isang batang-batang Liras Solano, kasama ang kanyang ama. Isang mainit na pagtatalo ang naganap. At pagkatapos, ang huling dagok. Isang audio recording, malabo, ngunit malinaw. Ang boses ni Amara. Hindi ko kayo hahayaang sirain ang asawa ko, Augusto. Sasabihin ko ang lahat ng panloloko ninyo. At ang boses ni Don Augusto Valderrama. Kung gano'n, Amara, patawarin mo ako. Sa negosyo, kailangan mong putulin ang mga sangang may sakit para mailigtas ang buong puno. Kasabay nito, ipinakita sa screen ang pekeng pirma ni Raja Lazaro sa deed of sale at ang bank transfer papunta sa mga Solano. Ang pagkamatay ng aking ina ay hindi aksidente. Sigaw ni Aliana, ang mga luha ay tumulo na mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng katarungan. Pinatay siya. Pinatay siya para pagtakpan ang kanilang mga krimen. At ang pamilya Solano ay binayaran para manahimik. Nagsimula ang kaguluhan. Sa hudyat ni Raja, sabay-sabay na pumasok sa bulwagan ang mga pulis. Gumuho ang mundo ni Don Augusto. Napaluhod ito sa entablado. Si Silas ay nagtangkang tumakas, ngunit mabilis siyang napalibutan. Si Lyra ay humahagulgol sa isang sulok, walang magawa. Habang isinasakay sila sa sasakyan ng pulis, nagtama ang mga mata ni Aliana at Silas sa huling pagkakataon. Wala nang galit sa mga mata ni Aliana. Tanging awa. Isang awa para sa isang lalaking mayroon ng lahat. Ngunit sinira ang lahat dahil sa kasakiman. Nang tumahimik na ang lahat, naiwan si Aliana sa gitna ng nagibang pagdiriwang. Ang imperyo ng Valderrama ay gumuho at naging abo sa kanyang paanan. Nilapitan siya ng kanyang ama. Tapos na, anak, sabi ni Raja. Tumingin si Aliana sa kanyang ama at pagkatapos ay sa syudad sa labas. Hindi pa po, itay. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Sa mga sumunod na araw, si Aliana Hiraya, sa tulong ng kapangyarihan ni Raja Lazaro, ang sumalo sa mga natirang asset ng Valderrama Holdings, ngunit hindi para ipagpatuloy ang madilim na gawain nito. Nang unang araw niyang umupo sa dating opisina ni Silas, sa pinakatuktok ng gusali, tinitigan niya ang pangalan sa pinto. Ipinatanggal niya ito. Ang bagong pangalang ilalagay doon, Hiraya Group. Isang bagong simula, isang bagong legacy. Isang legacy na binuo hindi sa dugo at kasinungalingan, kundi sa pagbangon at katotohanan. Nakatayo siyang mag-isa sa balkonahe ng kanyang bagong opisina. Tanaw ang buong Puerto Kalayaan. Ang hangin ay sariwa. Ang paghihiganti ay natapos na. Ngunit alam niyang ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Ang laban para sa kapatawaran sa sarili, para sa paghilom, at para sa pagbuo ng isang buhay na tunay na sa kanya. Hawak niya ang kanyang bagong business card. Nakasulat dito, Aliana Hiraya, CEO. Isang kabanata ang nagsara, ngunit ang isang mas makabuluhang kwento
ay ngayon palang isusulat. Ang kwento ng isang reynang hindi lang sumira ng isang imperyo, kundi bumuo ng sarili niyang kaharian mula sa abo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Aliana Hiraya, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang maghiganti, kundi sa kakayahang bumangon, harapin ang katotohanan, at bumuo ng isang bagong kinabukasan mula sa pait ng nakaraan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyon na naramdaman. Ano po ang masasabi ninyo sa ginawang pagbangon ni Aliana? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share, at mag-subscribe na rin po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.